You for look having very me. young. Oh, thank you, sir. Ilang taon ka na? 27. 27. And ikaw ba yung nagtatrabaho pa? Or Yes, nagtatrabaho ka pa rin? Nagtatrabaho po, yes. Work So, from what basically do you do right now? I have my own business. It's a marketing agency. It's called Carthal Manila. So what I do po, ngayon po kasi 'di ba ang trend social media. Oo. Kami po yung nagpo-post para po sa mga brands namin. Like for example, may negosyo po kayo. Gusto nyo po maraming bumili ng services nyo or products nyo. Kami po yung magpo-promote nun. Tapos ipo-push namin sa social media. Yes I po. see. But do you do this at home? Yes. Or meron kayong opisina sa labas ng bahay? Wala po. Work from home po, 100%. Work from home. Yes, yes. Okay. So, before we go to your professional background, kasi naikwento ko po kanina sa inyo na nung panahon ng nanay ko, my mother was born in 1910. Nung mga panahon ng nanay ko, ang mga nanay sa bahay lang. You know, nagluluto, naglalaba, nag-aalaga ng mga bata, naglilinis sa bahay. Yun ang role ng nanay. Walang nanay na nagtatrabaho noon. Pero ngayon, napuna natin na kailangan na magtrabaho ng mga nanay. Yes, double di ba? income na dapat po. Now, you have a sole child Yes. na first and last. Nabanggit ng Yes. ating researcher dito. Bakit naging first and last? Yes. So, I gave birth ng 22 years old. When you were 22? Yeah, Okay. 22 years old. And then I've experienced uterine atony. It's called uterine atony. And then yun po yung nakikita natin sa movies na parang may hemorrhage po siya Okay. after giving birth. Alright. Yun po yung nangyari sa akin. Kasi at first, di ba, usually it requires you to have 10 cm in order for you to have a natural birth. That's right. Pero yung nangyari po sa akin, nag 10 cm po ako, and then I was pushing for 2 hours. But Wow! then the baby didn't came out. Oo. So, ang ginawa po, sinies po ako, then paglabas ng baby, yung uterus ko po, hindi na nag-contract. Oo. So, nagstay siya sa size niya, hence the blood loss po. So, I lost about 8 bags of blood. Wow. And an average, blood bags ng isang tao is 8. Oo. So, I almost died. Naubos na yung blood Yes mo. po. It's rare because sometimes it happens para dun sa may mga twins, Oo. para dun sa may mga 35 and above. And usually, hindi po talaga siya nangyayari sa mga 22 years and old. first baby. What happened to the child, the baby? She's okay po. Oo, Pero that's yun, very hindi na po ako Magkakaanak. magkaka-baby. Yes. Paano mo natanggap yan sa edad mong 22? Parang napakahirap sa'yo. Kasi Yes. sa isang nanay na 22 years old, malawak ang mga pangarap niya sa buhay. Yes, yes. Diba? Lalo yung husband mo, siguro nangangarap ng mga 3, 4 na babies na, para lumago ang pamilya ninyo. Totoo. And it was very painful para sa'yo. Yes How did you po. cope with it? It's really hard po. Like, when I was in a recovery room, sinabi po sa akin ng doktor ko na hindi na ako magkaka-baby. My God. Na hindi ko po oo. ma-absorb. Oo. Kasi, ano ibig sabihin nun? And okay naman ako, nagising naman ako. Ang pinaka-painful part is that, yung husband ko, gusto niya ng boy. Oo. And then, I have had like, syempre girl, thankful pa rin kami, pero sana may boy kami. And Para balanse, no? yes, I grew up in a really big family. So, I really wanted to have like 3 to 4 or even Yes, 5. oo. Yung maingay, Oo. masaya. Takbuhan sa Yes, bahay. pag may gatherings. How did you cope with this? Paano mo natanggap? Ang hirap tanggapin yan. Yes, mahirap po kasi syempre like gusto ko maingay, 'di ba? Oo. So kami ng husband ko nag-usap kami Mhm. kung paano namin like we even considered adoption. Yes, yes. Adoption, that's number 1, and then we opt for IVF for like Intra in vitro. o in vitro Yes, fertilization. opo. Okay. And then sana meron kaming ma-hire na Naku, someone can do. ang dami ng mga ideas ang pumasok sa inyo. Opo, syempre, we're desperate to have another baby. But then, the first one would be talaga adoption. And then, it was so sad for us. Kasi nga, we both grew up in a big family. But then, we accepted our fate. Like, we focused na lang sa baby namin kung ano yung meron kami. And we are just thankful na meron kaming baby. Okay. So,
settled na kayo doon sa baby ninyo? No more plans of Hopefully. adopting? Yes. Ilang taon ang baby mo ngayon? 4. 4 years old. Nanluloko na yan. Yes, ano? totoo po. And mahirap yan para sa isang ina kasi ang pangarap din ng mga nanay talaga na ng mga babae talaga na maging nanay at Yes. paanong ginawa mo? Hindi ba na-pamper naman masyado ang baby mo dahil Yes. nag-iisa siya, di ba? Yes. But how do you guide her? It's hard to balance out, like, to spoil her or to discipline her. Oo, totoo. So, ang gusto ko, ibigay ko sa kanya lahat. Hence, kaya nga po ako naging full-time mom. Kaya ako nagtayo ng agency kasi I really want to stay home. Oo. Gusto ko po nagtatrabaho ako pero at the same time, I'm looking after her. So, it's really hard kasi how do you work? And how do you balance it with household works? How do you diba? manage that? Paano yun? Kinakailangan. So may time ka siguro 10 o'clock in the morning, ito na yung para sa work. How do you do that? I think very understanding yung support system ko and even may mga clients and employees. So I would say like even up to now, like 4 years old na yung baby ko, when she wakes up, she wants me beside her. Of course. So, whenever na ganun, parang tinatansya ko po kung anong oras siya magigising. Kasi kailangan nasa tabi niya ako. And then, whenever, di ba, kapag kunwari, nagzo-zoom tayo. So, video call, lumalabas siya sa likod ko. Okay lang yun. Maganda yun, oh. Kapag may mga serious kaming discussion, and minsan, syempre, hindi naman nila pinipili yung mga tantrums nila kung anong episode or anong schedule of the day. So, ako, I'll be transparent to everybody. Yes. Para they accept it and understand it This naman. is me, di Yes, ba? yes. It would be easier siguro pagka nagsimula na siyang mag-aral, Yes, sa schooling, yes. meron na siyang mga kalaro sa school, pwede Yes. ka na mag-focus siguro doon sa Yes, iyong... that's right. Oo. Oh. So, what is this business that you're into? Kwentuhan mo kami tungkol dito. Yes, so pre-pandemic, so 'di ba ang government, they state like for maternity leave 2 months lang. Oo. So how can you really take care of your child with just 2 months? Breastfeeding can go up to 3 years. Like for me, I stopped breastfeeding na parang mga 4 years bago siya mag 4 years old. So what I did was I found this online platform. It's called Upwork. And then, sabi nila, possible daw na magkaroon ng work from home. Okay. So, I tried applying, exploring, just for the sake of it, para lang may options ako. Well, these days, it's very common, di ba? Yes, Work yes. from home. Pero yung Pre-pandemic, wala pa yan. wala pa Oo. masyado. Hindi pa siya talaga uso nun. Masyado kang demanding pagka ganyan na Yes. work from home, Correct, di ba? correct. That's right. So, nag-apply ako and then kinagabihan natanggap agad ako for that job. They was really happy kasi sabi ko, sige, pwede na ako mag-resign kasi pwede ako mag-focus sa baby ko, which is 2 months old lang. Ang Yes. kawawa naman kung iiwan. Oo. So, after noon, may mga clients ako from outside the Philippines. So, Wow. I would sleep in their time zone. Like, for example, ang time zone nila, syempre, ang umaga sa kanila, 10:00 na madaling araw sa atin. Oo. So, ang ginagawa ko, graveyard shift talaga. Oo. So, nag-start ako sa kanila 11 p.m. until 5 a.m. How does your husband support you? Yun nga po, ano siya, he used to work for ABS-CBN. And then, he got laid off naman po during the pandemic. Welcome to the club. Yes, yes. Oo. Yes, Oo. so we actually met there sa ABS. Anyway, so yun Did you po work yung, for ABS also? I tried to be a talent for Soko. Oh, okay. Yes, that's where we met. Oo, sige. So siya sa Soko siya. And then yun yung ano niya, yun yung source of income niya, and for me, I have my own job sa advertising agency. Uh-huh. And then after nun, okay kami. And then pandemic, Oo. nag-pandemic, and then sumabay pa yung layoff. Yes. So, hindi namin alam kung saan kami kukuha ng pera. But then, gladly, nauna kami. Kami yung mga una, like pre-pandemic, sa work from home. So, Oo. may edge na kami, may portfolio na kami. We Oo. know how it works. So, nag-apply ako ng multiple jobs Oo. sa Upwork. And then, tinanggap ako. Then, marami na akong client. Like, 4 na graveyard shift. Oo. So, hindi ko kaya mag-isa. So, ang ginawa ko, nag-hire ako ng assistant. Okay. So, that's how I started my agency. So, kukuha ko ng client, and then I get a percentage of my salary sa kanila, and then I give it to other What people. does your client want from you?
they actually want someone who can manage their social media for them. Because not everyone has the patience to do the social media. And Yes. for foreigners pala, nang nalaman ko sa foreigner, ma-Facebook sila pero hindi sila ganun ka-active like mga Pilipino. Oo, ibang Pinoy eh. Iba talaga. Oo. Tas yung humor nila, iba rin. Iba rin yung gusto nila. Ang gusto nila, corporate, nandyan lang. Just for the sake nga na yung business nila is ma-promote lang. Aha. Pero other than that, they don't want the toxic effect of Oo. social media. That's why they let people handle their social media accounts. So this is a big help to different businesses all over the world. Yes. Paano income mo rito in terms of Dollars, Wow. Australian dollars, USD, Oo. or sometimes pounds or euros. Ay, that's very nice. Yes. Okay, so sa bahay ka lang. Yes, sa bahay lang ako, nag-aalaga ng baby, pero I'm earning dollars like sa mga OFW na. So, yung mga mothers, yung mga nanay na mga nakikinig ngayon, paano sila maaaring makatulong sa'yo? Pwede ba silang mag-apply? Yes. May room ba sila para doon sa negosyo ninyo, sa business nyo? Yes. Paanong role nila? So, meron kasi kaming grupo ng mga moms na nag-work from home. It's called FH Moms. So, ngayon, Mother's Day, meron kaming event sa Araneta City. Okay. Okay, let me just get the info. Alright. Yung mga mothers na mga nanonood po ngayon sa atin, nakikinig sa atin, pakinggan niyo mabuti ito para malaman niyo kung Yes. paano kayo maaaring magkaroon ng extra income sa bahay lang, work from home, ano? Yes. So, pwede kayo umattend siguro sa event na ito. Yes. What's this event going to be? It's called FH Mom Mother's Day Celebration sa Araneta City in Cubao. And we are giving out free laptops. Uy, Yeah. are you serious? For mommies. Okay. And then, we do talks and workshops and bazaars para makatulong sa kanila to get started sa online freelancing. Okay. So, we call it online freelancing. And then, we also have Get Hired Job na event sa Mega Mall on July 26. Doon, sobrang daming businesses na pwede rin silang mag-apply and then they can work from home. Parang this is a good break for moms, ano? Yes, that's na, right. hindi po yung hindi lamang tayo yung mga nanay na may tawag tayo sa mga Tagalog, mga pindangga na mga nanay yung di ba, Yes, alam mo yes, yung yes, ibig sabihin nun, yung pag typical nanay ka raw, yung wala ka ng time para sa Yes, sa yes. dreams mo. Totoo. And this magkakaroon ka ng pagkakataon to reach for the stars, di ba? Yes. The thing about it kasi kapag sinabi nilang mommy ka na, parang wala na eh. Parang Oo. end na. Yun na, Oo. hindi ka na pwede mag-career. Pero I would say na for me, based on my experience when I became a mom, yun yung parang naging motivation ko para magkaroon ng career Oo. and para mag-strive hard palalo. Kasi kapag gusto mo, may paraan. That's true. Marami tayong mga na-meet na mga mothers, lalo dun sa programa namin sa Face-to-Face TV5. Yung mga nanay na parang they're contented with just being doon na lang sa bahay, mag-alaga ng baby, maglinis ng bahay, Don't get me wrong, okay lang po yun. Okay lang yan. Pero, mas malaki pa ang mundo, malawak Yes, pa ang mundo, tama, di ba? tama Pwedeng mangarap ka pa para maabot mo. Tama. Ano ang mga requirements ng company nyo para mabigyan natin ng break yung mga mothers? Okay, so first of all, resume. And then cover letter ng kung ano yung mga nagawa nyo in the past. Kapag wala naman po, pwede kayong, if wala pa kayo experience, pwede kayo mag-pro bono sa friends and family nyo. Okay. Kung gusto nyo may sample works kayo. And then, I would say, you can explore other platforms such as Upwork, Online Jobs PH. Meron din po mga Facebook groups na naghahanap ng mga virtual assistant. Yes. Yung aking anak, alam mo, nag-work din siya, work from home, pero nagtuturo siya ng English sa Korean, Japanese. Yes, may ganun din po. Diba? Opo, maraming klase Nakakatawa. po. Kasi yung lumalawak ang mundo ng mga nanay. Ganun. So, sa mga talks ninyo, what basically are the topics that you discuss?
So, personally, when I do talks kapag pumupunta ako sa mga universities, sa mga community, I talk about entrepreneurship, motherhood, and marketing po. Oo. So, anong tingin mo sa mga mothers na uma-attend sa mga talks ninyo? Are they excited na Yes, to join definitely. this, Definitely. So, lahat po kasi ng ages ng mga mommies nandun. May mga new moms, Oo. merong 30s, may 40s, meron pa nga pong 50s. And nakakatawa talaga that they're willing to learn. I guess, YouTube and Google talaga, sobrang helpful for us. Like, if may question sila or kung anong gusto nilang trabaho na gawin. Kasi marami pong klase. May mga Oo. tutor, may mga assistant, Yes. may mga admin, may HR. For example, naging nurse ka before or expat ka. May maraming related na niche na pwede mong piliin. So, mga hinahanap mo ito, ha? Talagang gina-guide mo yung mga Yes nanay po. ngayon. Paano siya like from end to end, paano mag-a-apply, paano ka pag-usap kay client, Oo. paano mo masasara yung account or paano ka magiging ma-hire, and then paano mo gagalingan sa daily work mo pag binomonitor ka, and how you speak then. Let's go back to your daughter. Ano ang plano mo sa kanya? Now that she's 4 years old, dependent yan sa'yo kasi Yes. she's the only daughter. Mahirap mag-adjust yan dun sa mga tao na kapaligid sa kanya. Ang daming mga pagsubok niyan. Yes. How do you handle this now? I try to enroll her sa different classes para she can socialize. Kasi mag-isa, naghahanap talaga ng kasama. Totoo yan, oo. Tapos parang one time sabihin niya, where's my brother? Where's my sister? And I don't know how to answer. Yes. I get offended at some point kasi parang I'm pressured na do I have to answer that? I know she doesn't know yet because she doesn't understand. But then sometimes when people say, hindi niyo pa ba susundan yan? Parang I get offended kasi Yes. parang hal sumatay ako ng anak ako. Why would you ask that? Parang gano'n. Pero not everybody knows naman the situation. So I understand. Hindi mo rin masisi yung mga tao. Yes. Okay, could you give us a contact number of your company? Baka Yes. mayroong mga nakikinig sa atin ngayon Okay. na gustong mag-inquire, Yes. gustong makapagtrabaho sa bahay lang, Yes. para magkaroon ng mas magandang future. How can they reach you? Okay, so for email, you can reach us Carthal, that's CARTHAL, .manila@gmail.com. And you can also message us on our Facebook page, that's Carthal Manila, Instagram, and we also have TikTok. So for me personally, I am on LinkedIn, I'm more active there. So it's Tara Fajardo, THARA, and then Fajardo. You can just reach out to me and then sabihin nyo lang na nakinig kayo, and then we'll go from there. I'm willing to help naman. And let's invite them to attend the event Yes, sa yes. Araneta City. Yes, so going back, we have a FH Moms Mother's Day celebration sa Araneta City kung saan ang Filipina home-based moms. But by the way, sobrang laki ng community namin, almost 500K Wow. sa group na. So that's Oo. really good. So baka pwede din kayo mag-join dan kasi sobrang daming free seminars and webinars. And then, magbibigay po kami ng free laptop sa Piling Mommy beneficiaries. And then talks, workshop to get started with your online journey or freelancing. We also have giveaways. That's May 11 to 12. Then we also have, Carthal Manila will be at Mega Mall. That's in Mega Trade Hall, July 26. So I hope I see you So there. May and July mga activities ninyo. Yes pa. Well, thanks a lot, Tara. Maraming salamat sa iyong panahon. At sana maging guest ka namin uli dito. Of course po. Pag-usapan natin yung mga businesses ninyo. Yes. And message mo para sa mga nanay na mga nakikinig ngayon na unti-unting nawawala ng pag-asa na sa buhay. I think my only message would be you have to take care of yourself in order to take care of
everybody around you. Like as mom, sinasabi kasi kapag nagpa-pamper tayo, ano ka dalaga? Parang hindi naman sa ganon. At least naman maligo naman tayo everyday, Oo. di ba? Oo. Di ba? Magpa-nails tayo or magpa-facial para maalagaan natin yung sarili natin. Pero not to extend naman na mapapabayaan na natin yung mga anak. Like pamilya. ikaw ayos yung anak mo parang Yes. Oo, hindi kawawa nakaayos. naman. So balance out and then it doesn't stop there. Para dun sa mga nagsistruggle, ngayon lang yan. So may mga times talaga na nasa baba tayo pero I know ma-overcome natin yon. Syempre mommies tayo. And happy Mother's Day. Happy Mother's Day to you too. Miss Farah Fajardo ang ating nakasama, mga kaibigan, at inaasahan po namin na yung kanyang experiences ay makatulong sa atin at makita natin na hindi tayo po pwedeng palaging nandun lang sa baba. Meron tayong pag-asang umangat at magtiwala lang tayo sa Panginoon at matutuhan nating tumayo sapagkat napakaganda ng daigdig. Farah, thanks a lot Thanks, for coming. Sir June. Thank you po.